Nagpanggap pulubi ang bilyonaryong si Mark para malaman kung may tao pa bang may mabuting puso sa panahon ngayon dahil sa nangyaring pagtangay ng pera sa kumpanya ng isang empleyado niya. At dito niya nakilala ang isang sakiting babae na si Nancy na nagtitinda ng gulay sa tabi ng daan. Naaawa siya rito kaya dinala niya ito sa mansyon. Kalaunan, nang makilala niya ng lubusan ang babae, ay kinuha niya ito bilang chief executive sa kumpanya niya na hinarangan ng board of directors. Mga ilang buwan nang nakalipas, ay nalaman niya ang mga anomalyang nagaganap behind his back pagkatapos niyang mailuklok sa pwesto ang babae. Umaga pa lang ay nasa labas na si Mark. Nagpalakad-lakad na siya at nag-umpisa ng magpanggap na pulubi. Nakakatuwa pala ang ganito dahil marami siyang nakikilalang tao na hindi nagkaroon ng pagkakataon na mamuhay ng marangya. Iba't ibang klase ng tao ang nakilala niya mula pa noong umpisa. Kontento lang ang mga ito na makakain ng isang beses sa isang araw. Pero hindi niya maintindihan ang taong privilege na nga sa buhay ay magawa pang magnakaw sa kapwa. Maya-maya lang ay napadaan si Mark sa maliit na bakery. Nakita niya ang isang batang lalaki. Ipinagtatabuyan ng tindera. "Pahingi po, kahit 2 piraso lang ng tinapay. Pantawid gutom lang po sana." Pakiusap ni Mel. Naiiling na lang si Mark dahil hindi kinakaya ng puso niya ang ganitong tagpo. "Walang bigay rito, malis ka na. Nasaan ba kasi ang mga magulang mo? Basta na lang nag-aanak tapos hahayaan lang na manghingi." Pagtatalak ng tindera, nakita niyang napakamot na lang sa batok ang bata, sabay haplos sa nagugutom na sikmura. "Halika boy," tawag ni Mark. Lumapit naman agad ang bata. "Bakit po kuya?" tanong ni Mel. Huminga ng malalim si Mark. "Saang tinapay ba dyan ang paborito mo? Ibibili kita ng marami." Sambit ni Mark. Nagningning ang mga mata ng bata na tumingin sa kanya. "Kahit saan po, basta mabubusog po ko," sagot ni Mel. Inakay niya ang bata sa bakery at naglabas siya ng pera. Dinamihan niya ang pagbili para tiyak na mabubusog ang bata. May panulak na rin para hindi ito mabilaukan. Habang kumakain ito, ay nag-uusap din silang dalawa at nalaman niyang Mel pala ang pangalan nito at isang ulila. "Wala ka bang kamag-anak na kumupkup sa'yo?" tanong ni Mark. Ngumiti ng mapait si Mel. "Meron naman, marami pa nga. Pero mas nanaisin ko pa na tumira sa kalsada kesa ang makarinig ng mga masasakit na salita. Hindi kasi naghihilom ang pilat na galing sa tabas ng dila kesa dun sa literal na sugat." Sagot ni Mel. Napahinga ng malalim si Mark. Bilib siya sa tatag ng loob ni Mel. "Hindi ka ba nahihirapan sa buhay?" Napabuntong hininga na tanong ni Mark. Hirap na po. Ang bigat nga po na pasanin. Pero naniniwala po ako na kahit gaano pa kadilim ang gabi, ay darating din po ang isang umaga. Nakangiting sabi ni Mel. Natouch naman si Mark sa mga salitang binitawan ng bata. "Basta laban lang sa buhay ha. Hanapin mo ako kapag naging successful ka na." Turan ni Mark. "Opo kuya," sagot ni Mel. Sa kabilang banda, si Nancy ay inuubo na naman. Hindi niya gusto ang pagiging sakitin niya. Malamigan lang siya ay kung ano-ano na ang nararamdaman ng kanyang katawan. Kailangan pa naman niyang magtinda para magkapera siya. Uminom na siya ng gamot kaya okay na siguro to. Nang makapaghanda siya, ay umalis na ng bahay si Nancy para pumunta sa pwesto niya. Pagkatapos niyang mag-display ng gulay, ay naupo na siya para kumain ng banana Q na binili niya kanina. "Gusto kong kumain yan," sabi ni Mark. Napatingala si Nancy
nang marinig niya ang baritonong boses ng lalaki. Nakangiti siya sa isip nang masilayan kung gaano kagwapo ang pulube na nasa kanyang harapan. Hati na lang tayo, isang piraso lang to. Nakangiting sagot ni Nancy. Napatitig sa kanya ang lalaki nang bigla siyang napaubo ng maraming beses. Salamat, sagot ni Mark. Tinignan ni Nancy mula ulo hanggang paa ang lalaki. May itsura ito, matangkad. Sayang nga lang dahil ganito ang buhay nito. Maupo ka, mangangalay ka sa kakatayo dyan, aya ni Nancy. Agad na tumayo sa semento ang lalaki. Nagulat pa nga siya dahil sobrang puti at pantay ang ngipin nito nang ngumiti. Bakit ganon? Pasensya na kung humingi ako sa'yo. Gutom na kasi ako, sabi ni Mark. Ngumiti si Nancy. Wala naman silang pinagkaiba sa lalaking ito. Pareho lang silang kumayod para mabuhay. Okay lang, wala naman kasing mali na humingi, sagot ni Nancy. Maya-maya lang ay inubo na naman si Nancy, kaya napatingin sa kanya ang lalaki. Ang tigas naman ng ubo mo, uminom ka ng gamot, puna ni Mark. Napabuntong hininga na lang si Nancy. Tapos na, sakitin lang talaga ako. Konting galaw lang ay magkakasakit ako. Napakagatlabi na sagot ni Nancy. Uminom ka ng vitamins para malakas ang immune system mo, para hindi ka madadapuan ng sakit, suhestyon ni Mark. Inabutan niya ito ng tubig para hindi mabilaukan. Wala akong pera. Kulang na kulang para sa pang-araw-araw kong gastusin. Itong kinikita ko sa pagtitinda ng gulay. Kaya hindi na ako makakabili ng iba pa. Tsaka na lang. Ang importante na lang ang uunahin ko. Nakangiting sagot ni Nancy. Sabagay, sabi ni Mark. Maya-maya lang, tumabi ang lalaki dahil nagsipag datingan ang mamimili ng gulay. Tumulong pa nga ito ng paglagay sa plastic dahil umatake na naman ang kanyang ubo. Lumayo siya ng kaunti at hinayaan na lang niya ang lalaki na harapin ang customer niya dahil hindi matapos-tapos ang kanyang pag-ubo. Hindi niya namalaya na naubos na pala ang mga tinda niyang gulay. Salamat. Ano ba ang pangalan mo? Nakangiting tanong ni Nancy. Tinanggap niya ang inabot sa kanya ng lalaki. Kita niya sa lahat ng gulay na naibenta nito. Mark ang pangalan ko. Siya nga pala, namumula ka na sa pag-ubo. Bumili ka ng gamot. May pag-aalala sa boses na sagot ni Mark. Napanguwi na lang si Nancy dahil ang sakit na ng dibdib niya sa pag-ubo. Hati na lang tayo nitong kita ko sa gulay, sabi ni Nancy. Hindi na, itago mo na lang yan para may pambili ka ng gamot hanggang sa mawala ang pag-ubo mo, tura ni Mark. Ngumiti si Nancy. Ang bait ni Mark. Salamat, sagot ni Nancy. Ingat ka, aalis na ako, paalam ni Mark. Kumakaway pa si Nancy na tinitignan ang papalayong si Mark. Kinabukasan, bago siya umalis para magtinda, ay naisipan niya munang magluto ng pritong saging. Dinamihan na niya dahil baka magpapakita na naman mamaya si Mark doon. Nawala na ang ubo ni Nancy, pero nilalamig siya. Parang ayaw nga niyang magbenta ngayon. Kaya lang ay wala din siyang kita. Nandito ka na pala, Mark, untag ni Nancy. Nginitian siya ng lalaki. Oo, napagod ako at nagutom sa kakalakad, sagot ni Mark. Nag-display muna ng paninda niya si Nancy. Tamang-tama, may dala akong merienda rito para sa ating dalawa, sabi ni Nancy. Naku, wag na. Nakakahiya naman sa'yo, nahihiyang sambit ni Mark. Huwag ka na mahiya, magkaibigan naman tayo, nakangiting sagot ni Nancy. Masayang-masaya si Mark na tumingin sa kanya. Sabi mo yan wala nang bawian, sabi ni Mark. Napangiti naman si Nancy.
Hinahapunan ay naubos na ang paninda niya, kaya magkasama sila ni Mark na nilibot ang buong syudad. Pinagtitinginan siya ng mga tao kasi ang kasama niya ay sobrang dumi, pero wala siyang pakialam. Maya-maya lang ay nagtataka si Nancy nang sumakay sila ni Mark ng taxi. "Uy, saan tayo pupunta nito?" tanong ni Nancy. "Huwag kang maingay, may pupuntahan lang tayo saglit," sagot ni Mark. Hindi naman kinakabahan si Nancy, kaya alam niyang hindi siya mapapahamak sa lalaki. "Baka saan mo ko dadalhin yan ha? Sisipain talaga kita," sabi ni Nancy. Natawa ng malakas si Mark sa sinabi niya. "Hindi ah, sabi mo nga ay magkaibigan tayo, kaya hindi kita ipapahamak." Naiiling na sagot ni Mark. Maya-maya lang ay huminto ang kotse sa harap ng malaking bahay. "Anong gagawin natin dito?" tanong ni Nancy. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya at hinila siya papasok sa loob ng gate. "Magmula ngayon ay dito ka natitira. Nandito na lahat ng kailangan mo. Hindi ka na magbebenta ng gulay sa tabi ng kalsada." Nakangiting sagot ni Mark. "Ha?" Tanging nasabi ni Nancy. Nawala ang atensyon niya kay Mark dahil biglang may lumabas na magandang babae. Paglingon niya ay wala na sa tabi niya ang lalaki. Ang bilis namang nakaalis. "Welcome, ako nga pala si Claire, ang may-ari nitong bahay." Ang nakangiting pagpapakilala ni Claire. Naguguluhan si Nancy sa mga nangyayari. Iba din ang trip ni Mark. Saan na ba kasi ang lalaking yon? "Teka lang muna, hahanapin ko lang si Mark. Kailangan ko ng eksplanasyon sa lahat ng to," sabi ni Nancy. Bago pa siya makaalis, ay nahawakan ni Claire ang kanyang braso. "Hayaan mo na siya, para hindi ka maguluhan ay isa lang ang masasabi ko sa'yo. Tinulungan ka niya na maging maganda ang buhay mo, okay?" Sagot ni Claire. Nakakunot ang noo ni Nancy na tumingin kay Claire. "Paano naman siya? Dapat nga siya ang nandito at hindi ako," sabi ni Nancy. Ngumiti si Claire. "Hayaan mo na, kung saan man siya ngayon ay tiyak na masaya to para sa'yo," turan ni Claire. Hindi talaga mapakali si Nancy. Kailangan niyang makaalis rito para hanapin si Mark. Kawawa naman ang lalaking yon. Dinala siya ni Claire sa malaking kwarto na para sa kanya raw ito. "Ang laki naman nito. Wala bang mas maliit? Kasya na sa buong pamilya dito eh," reklamo ni Nancy. Tinawanan lang siya ni Claire. "Wala na, lahat ng kwarto rito ay parehas lang ng laki," sagot ni Claire. Napahinga na lang sa kama si Nancy dahil sobra siyang na-overwhelm sa mga nangyayari. Parang hindi siya makapaniwala na nandito siya ngayon sa malaking bahay na to. Samantalang si Mark ay nasa loob ng kanyang kwarto. Kakauwi lang niya kanina pagkatapos niyang maihatid sa malaking bahay si Nancy. Naaawa siya sa kalagayan ng dalaga kaya tinulungan niya ito. Tapos na ang pagpapanggap niya dahil nakahanap na siya ng isang taong may mabuting puso. Maya-maya lang ay tumunog ang kanyang cellphone at tumawag si Claire. "May problema ba?" tanong ni Mark. Naghanap na siya ng maisusuot habang ang isang kamay ay hawak ang cellphone niya. "Wala naman po sir, gusto ko lang ipaalam sa'yo na hindi mapakali si Nancy na hindi ka nakikita. Dapat ikaw daw ang nandito imbes na siya," sagot ni Claire. Natawa na lang ng malakas si Mark. Hindi siya pwedeng magpakita kay Nancy na basta-basta na lang. "Ikaw na ang bahala sa kanya. Basta alam mo na ang gagawin mo," sabi ni Mark. "Sige po sir," tugon ni Claire. Pagkatapos ng tawag, ay ipinagpatuloy na ni Mark ang pagbibihis. Pinapunta niya rito ang assistant niyang si Miko. Nasa living room na siya nang dumating ang lalaki, kaya inaya niya itong umupo na muna. "Kamusta naman ang pinapagawa ko sa'yo, Miko?" tanong ni Mark. Huminga ng malalim si Miko. "Wala pang update, boss. Ang galing magtago ng loko pero
Alam kong mahahanap din natin siya. Naiiling na sagot ni Miko. Naiiling na lang si Mark. Malaking halaga ang nawala sa atin dahil sa ginawa niya. Kaya kailangan nating mabawi yun. Sabi ni Mark. Opo, boss. Sagot ni Miko. Nakikain na muna si Miko rito bago nito naisipan na umuwi sa malaking bahay. Si Claire at itong si Miko ay matagal nang magkarelasyon na pareho niyang pinagkatiwalaan buong buhay niya. Sa panahon ngayon, mahirap nang maghanap ng empleyadong tapat at totoo. Siya nga pala, kayo nang bahala kay Nancy ah. Hindi naman ako pwedeng magpakita agad dahil for sure ay makikilala niya ako. Habilin ni Mark. Napansin niyang ngumiti ng sobrang tamis si Miko. Sino ba kasi si Nancy sa buhay mo, boss? Ngayon lang kita nakitang may dinalang babae sa malaking bahay. Tanong ni Miko. Sinamaan niya ito ng tingin. Ang tsismoso mo. Nung dinala mo si Claire sa malaking bahay, ay nagtanong ba ako? Sagot ni Mark. Napakamot na lang sa batok niya si Miko. Grabe ka, boss. Hindi tuloy nagamot ang curiosity ko. Sabi ni Miko. Natawa na lang ng malakas si Mark. Though maganda si Nancy at mabait, ay hindi naman siya ganong lalaki na basta na lang susunggab. May iba pa siyang gagawin maliban sa pakikipagrelasyon sa ngayon. Sa kabilang banda, si Nancy ay tumambay sa living room nang dumating ang isang lalaki. Magandang hapon po. Nakangiting sambit ni Nancy. Ngumiti ang lalaki. Ang galang mo naman. Magkaedad lang tayo. Miko na lang ang itawag mo sa akin. Boyfriend ako ni Claire. Sagot ni Miko. Bagay ang dalawa. Parehong may itsura at mabait din ang lalaki. Sige. Nancy ang pangalan ko. Ikinagagalak ko na makilala ka. Sabi ni Nancy. Oo, nasabi na sa akin ni Claire kanina na mula ngayon ay dito ka natitira kasama namin. Wala kang aalalahanin sa gastos. Kami na ang bahala sa'yo. Nakangiting tura ni Miko. Napakunot naman ang noo ni Nancy. Bakit niyo ginagawa to? Kaano-ano niyo ba si Mark? Tanong ni Nancy. Nakita niyang lumikot ang mga mata ni Miko. Gusto lang naming tulungan ka, Nancy. Mahirap ang buhay ngayon kaya kung ano ang magagawa namin para sa iba ay tumutulong kami. At si Mark naman ay nakilala namin siya sa daan. Huwag mo na yung pansinin. Ayaw niyang tumira sa ganitong lugar. Sabi ni Miko. Napakagatlabi naman si Nancy. Nakaramdam siya ng awa dahil baka nagugutom na ngayon ang lalaking yon. Salamat, sabi ni Nancy. Sa sumunod na linggo ay isinama siya ni Claire sa mall. Panay-sunod lang siya rito dahil wala naman siyang pera para bumili ng magugustuhan niya. Mamili tayo ng mga bagong damit, Nancy. Pati na rin gamit sa eskwela para may gamit tayo pagdating ng pasukan. Masayang sabi ni Claire. Umabrisete pa ito sa kanya kaya parang nakaramdam siya ng hiya. Ang kinis kasi ng balat ng babae. Tapos siya ay ang gaspang. Nag-aaral ka pala? Tanong ni Nancy. Oo, second year college na ako sa kursong business administration. Hindi lang naman ako ang magpapa-enroll, pati na rin ikaw. Sagot ni Claire. Naalala ni Nancy, magmula nang mamatay ang magulang niya, ay hindi na niya naipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nakagraduate naman siya ng high school, pero hindi siya nakapagkolehiyo. Talaga? Mag-aaral ako? Hindi makapaniwalang sambit ni Nancy. Of course, sagot ni Claire. Sa sobrang tuwa ni Nancy, ay nayakap niya ng mahigpit si Claire. Maraming salamat. Gusto ko rin kunin na kurso ay business ad dahil mahilig akong magnegosyo. Sabi ni Nancy. Sige, tara mag-shopping na tayo. Aya ni Claire. Ang daming magagandang gamit na nakikita si Nancy pero nahihiya siya na mag-demand kay Claire.
Tumutulong nga siya sa mga gawaing bahay para hindi siya mahiyang kumain o gumastos ng pera. Kung ano ang mas importante, ay yun na lang ang kukunin niya para kaya lang sa bulsa ng babae. Ito na lang sa akin, Claire. Okay na to, sabi ni Nancy. Tinapik ni Claire ang kanyang balikat. Dagdagan mo pa? Kumuha ka na rin ng mga sabon at pangpaganda, sagot ni Claire. Ayaw na sana ni Nancy, pero nagpumilit ang babae, kaya naghanap na rin siya ng kung ano ang gusto niya. Pagkakataon na niya ito na maranasan ang magkaroon ng maraming gamit. Nang nasa counter na sila, ay nagpaalam muna saglit si Nancy para pumunta sa dating pwesto niya at nagbabaka sakali na makikita niya doon si Mark, pero wala talaga. Dismayado si Nancy na binalikan si Claire sa loob ng mall. Tapos ka na? Tanong ni Nancy. Oo, bago umuwi ay dumaan tayo sa salon. Magpapaayos tayo ng buhok, sagot ni Claire. Tumango naman si Nancy. Napabuntong hininga na lang siya nang maisip kung saan na nagpunta si Mark ngayon. Ang hirap hanapin ng lalaking yon. Ilista mo na lang yung mga nagastos mo sa akin, ha? Babayaran na lang kita kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, sabi ni Nancy. Tumawa si Claire. Huwag mo nang isipin ng gastos. Mag-enjoy ka lang, okay? Tsaka, huwag kang mahiya. Nakangiting tugon ni Claire. Maraming salamat, saad ni Nancy. Bandang hapon ay tapos na sila sa salon. Amazed na amazed ang pakiramdam ni Nancy na nakatingin sa sarili niya sa salamin kanina. Mas lalo niyang nakikita ang kanyang taglay na kagandahan ngayon. Teka lang, ibili ko muna ng pizza at ice cream si Miko, paalam ni Claire. Napangiti si Nancy na sinamahan ng babae. Masaya ba na may boyfriend? Tanong ni Nancy. Napanguso si Claire. Hindi, lalo na kung magkaaway kayo, sagot ni Claire. Hindi napigilan ni Nancy na huwag mapahalakhak. Hindi naman siguro kayo palaging mag-aaway ni Miko, sabi ni Nancy. Oo, pero nakakainis na kalaunan. Kaya ang maipapayo ko sa'yo, huwag muna, kasi sakit lang sa utak ang lalaki. Nakasimangot na sagot ni Claire. Sige, sabi mo eh, sang-ayon ni Nancy. Samantalang si Mark ay nasa loob ng kotse niya. Hindi pa siya makalabas dahil nakapark ang kotse niya sa tapat ng pizza house kung saan nasa loob sina Nancy at Claire. Kung lalabas siya, ay tiyak na makikita siya ng babae kasi kung saan-saan ito tumitingin. Ramdam niya ang pag-aalala sa kanya ni Nancy dahil nakita niya ito kanina na pinuntahan kung saan ang pwesto nito dati at alam niyang siya ang hinahanap nito. May mabuti talagang puso si Nancy kaya deserve nito ang matulungan. Gumanda ito lalo ngayon kasi nagpapaayos ng buhok. Alam niyang may ibubuga pa ito kapag maayos na ang pamumuhay. Maya-maya lang ay tumunog ang kanyang cellphone kaya sinagot na niya agad. Bakit, Miko? Tanong ni Mark. Nanlalaki ang mga mata ni Mark nang pagtingin niya sa tagiliran niya ay nakita niya na nanalamin si Nancy. Mabuti na lang tinted ang dala niyang kotse kaya hindi kita ang loob. Natuntun na ang mga tauhan na intusan ko kung saan nagtatago si Ronnie Mondehar. Pero ang problema ay wala to doon. Nasalisihan yata sila o di kaya nakatunog na pupuntahan na siya. Pagbabalita ni Miko. Nakahinga ng maluwag si Mark nung umalis na si Nancy sa tapat ng kotse niya. Okay lang, basta wag mo siyang titigilan hanggat hindi natin siya natutunton. Mabuti na lang kung kusa siyang sumuko sa atin. Mapagbibigyan ko pa sana siya, sabi ni Mark. Mahirap kumita ng pera sa panahon ngayon, pero ang lalaking yon ay basta-basta na lang nagdala ng pera.
Nagpapaimbestiga na rin siya dito sa loob ng building. Hindi makakalabas ang pera kung walang kasabwat. Kaya kung sino man ang nasa likod nito ay talagang mananagot sa kanya. Sana nga pero malabo ang iniisip mo, boss. Sobrang init ng pera sa mata ng mga tao. Saad ni Miko. Sinabi mo pa. Sige na, may pupuntahan pa ako. Paalam ni Mark. Pagkatapos ng tawag ay bumaba na siya ng kotse. Umaasa siya na sana wag silang magtagpo ni Nancy ngayon. Kinabukasan ay nasa opisina si Mark. Nagulat siya dahil biglang pumasok si Lina na halos lumuluwa na ang dibdib nito sa ikli ng suot na blouse. Hindi mo ba ako sasalubungin ng mainit na yakap? Tumaas ang kilay na sambit ni Lina. Ang babae ay nag-iisang anak ng kanilang investor na si Mr. Guevara, kaibigan ng magulang niya. Pero kahit wala na ang mga ito, ay ipagpapatuloy daw nila ang naging usapan noon na magpakasal sila sa tamang panahon para lalago ang kanilang yaman. Bakit ko naman gagawin ang gusto mo? Kaano-ano ba kita? Sambit ni Mark. Biglang napahiya si Lina, pero taas noo itong ngumiti sa kanya. Magiging wife mo na ako in the future, kaya may karapatan ako sa'yo. Matapang na sagot ni Lina. Tumawa si Mark na may kasamang pag-ismid. Matagal nang lumisan sa mundo ang mga magulang natin, Lina. Kaya hindi na effective ang napag-usapan nila kahit hukayin mo pa sila sa pinaglilibingan nila. Sabi ni Mark. Damn you! Respeto naman sa namayapa. Padabog na sambit ni Lina. Natawa si Mark. May respeto naman ako sa kanila. Sa'yo lang wala. Turan ni Mark. Nanlalaki ang mga mata ni Lina sa narinig. Hindi pa tayo tapos, Mark. Sisiguraduhin ko na sa akin pa rin ang bagsak mo. Saad ni Lina. Napahinga ng malalim si Mark nang lumabas ng pinto ang babae. Nakakunot ang noo ni Miko na pumasok at naiwan ng tingin sa papalayong si Lina. Anong ginagawa ng babaeng yun dito, boss? Curious na tanong ni Miko. Umiling si Mark. Magpapakamot yata ng kate, pero hindi naman ako interesado sa kanya. Marami pa akong pwedeng gawin kesa ang makipaglokohan sa isang babae na wala akong pake. Sagot ni Mark. Lina is a nice catch, ha? Komento ni Miko. Talaga ba? Isusumbong kita kay Claire. Sabi ni Mark. Napapalatak na lang si Miko. Walang ganyanan, boss. Mahirap pa namang paamuin ang babaeng yun. Sagot ni Miko. Natawa na lang ng malakas si Mark. Sa sumunod na buwan, habang si Nancy ay nakapag-enroll na. Mabuti na lang, mabilis niyang nakuha ang mga requirements para kailangan dalhin sa university. Nakaramdam siya ng pressure dahil baka hindi na siya marunong sa klase. Ilang taon na siyang hindi nakapasok sa eskwela. Kaya sa unang araw ng pasukan ay talagang kabadong-kabado siya. Mabuti na lang na pagtagumpayan niya. Kahit sino naman ay makapasok kasi ng libre ang tuition. Tanging allowance na lang ang problemahin. Kahit saan namang mag-aral, public o private, depende na lang sa estudyante kung mag-aaral ng mabuti. Kinahapunan ay magkasama silang dalawa ni Claire na kumain sa labas. Sobrang lalim ng hininga ni Nancy dahil nakasagot naman siya sa tanong ng mga professor nila. Kamusta naman ang unang araw mo sa klase? Close mo na ba agad ang mga kaklase mo? Nakangiting tanong ni Claire. Ang bait ng babae. Pinaramdam talaga nito sa kanya na magka-level lang silang dalawa. Kaya magaan ang loob niya rito at nagkaroon siya ng mabuting kaibigan sa katauhan nito. Umaasa si Nancy na balang araw ay mag-succeed siya sa buhay para naman mabayaran niya ang utang na loob niya rito. So far, hindi na siya naging sakitin
kasi naman nasa maayos na siya na kinalalagyan. Okay lang, hindi pa rin naman pala natayo ang utak ko, sagot ni Nancy. Tawang-tawa si Claire sa kanya. Ikaw talaga? Halata namang sayong matalino ka at business-minded. Magiging successful ka someday. Panigurado ako dyan, sabi ni Claire. Ngumiti ng sobrang tamis si Nancy. Sana nga, nakangiting tugon ni Nancy. Sa kabilang banda, si Mark ay naisipan niyang dumaan sa bakery at gusto niyang kumain ng tinapay. Pagbaba pa lang niya ng kotse, ay napansin niya ang isang batang lalaki na walang kakurap-kurap na nakatitig sa nakahanay ng mga tinapay. Si Mel talaga ito. Kuya, pamilyar ka po sa akin. Nakakatuwa dahil una ka pong naging successful. Hindi ko po nakalimutan ang sinabi mo, pero sobrang mailap ang swerte sa akin. Untag ni Mel. Ngumiti si Miko at nakipagkamay sa bata. Okay lang yan. Wala namang shortcut sa success. Anong gusto mong tinapay? Ibibili kita. Tanong ni Mark. Nakahinga ng maluwag ang bata. Salamat po kuya. Kahit ano na lang po. Sagot ni Mel. Tumango naman si Mark. Bumili na siya ng tinapay para sa kanila ng bata. Sumandig silang dalawa sa kotse niya at sabay na kumain. May bahay ka na tinitirahan ngayon? Tanong ni Mark. Ngumiti ng mapait si Mel. Wala po. Naghahanap nga po ako ng umaampon sa akin pero walang may gusto. Sagot ni Mel. May pagdadalhan ako sa'yo pero mangako ka na magiging mabait ka. Sagot ni Mark. Nagliwanag ang mga mata ng bata. Nagpatayo siya ng shelter para sa mga batang gaya ni Mel at sa iba pang mga taong nasa daan lang nakatira, pulubi at palaboy. Pinapacheck din niya para sigurado siya sa mga ugali ng mga batang dinadala niya doon at nang maiwasan ang posibleng aksidente na mangyayari. Talaga po kuya? Naku, maraming salamat po. Ampunin mo na lang po ang mga kaibigan ko. Sawang-sawa na po sila rito sa labas tumira. Hiling ni Mel. Pwede naman. Bukas ay magkikita tayong lahat dito. On time, walang mahuhuli. Sabi ni Mark. Napayakap sa kanya si Mel sa sobrang tuwa. Kinabukasan ay dumaan si Mark sa bakery at nakita nga niya ang 10 bata na kasama ni Mel na naghihintay sa tapat. Parang kinurot ang puso ni Mark kasi may nakita pa siyang 4 na taong gulang na batang babae na kasama ng mga ito. Hindi matansya ni Mark kung ilang libo ang bilang ng mga batang palaboy sa buong bansa. Hindi niya maintindihan kung bakit may mga magulang na kayang pabayaan ang mga anak. Ito na ba lahat, Mel? Tanong ni Mark. Opo kuya, si Alexis po ang pinakabata sa amin. Nagulat na lang kami nang pagising namin ay nasa tabi namin siya na nakatulog. Sadyang iniwan lang o aksidente. Nag-iisang babae sa grupo. Sagot ni Mel. Napahinga ng malalim si Mark. Maya-maya lang ay pinasok na niya sa loob ng kotse niya ang mga bata. Siksikan na pero nagkasya naman. Mababait ba ang mga yan? Tanong ni Mark. Opo, sagot ni Mel. Ngumiti si Mark. Ayoko na mag-aaway-away kayo doon. Baka kapag nagdagal kayo, ay nagiging basagulero. Tapos, tumakas na para lumabas kasi ayaw na sa loob. Sabi ni Mark. Wala pong ganun kuya. Nagkaisa na po ang mga utak namin. Sagot ni Mel. Mabuti nang magkaintindihan tayo. Nakangiting sabi ni Mark. Opo, saad ni Mel. Pagdating nila sa shelter, ay bumukas agad ang gate, kaya dumiretso na siya sa loob. Kanya-kanyang baba na ng kotse ang mga bata. Bumungad sa kanya ang nakangiting si Leia, ang trusted friend niya na namamahala rito
kasama ang asawa nitong si Dennis. Matagal nang mag-asawa ang dalawa pero hindi nabiyayaan ng anak, kaya ngayon ay inilagay niya rito para hindi malungkot. Kaya marami nang inaalagaan ng mga ito ngayon. So far, ay maayos ang paglaki ng mga bata. Mababait at well-mannered, masaya ang pagsasama at walang nag-aaway. May bagong batch pa palang dumating, untag ni Leia. Ngumiti si Mark. May 4 years old si Alexis. Ikaw nang bahala sa kanya, Leia. Sa'yo nakasalalay ang kaligtasan niya. Sagot ni Mark. Oo naman, makakaasa ka. Sabi ni Leia. Kinarga ni Leia si Alexis. Yumakap ito sa leeg ng kaibigan. Naaawa siya sa bata. Naiisip niya na maraming magulang ang nawalan ng anak dahil nandito ang mga bata. Sinubukan niyang isaoli ang mga ito. Hanapin ang pamilya, pero walang nagkiklaim. Abandoned children na talaga ang mga ito for life. Lumapit sa kanya si Mel at yumakap. Maraming salamat po, kuya. Nakangiting sambit ni Mel. Walang anuman. Magpakabait kayo rito, ha? Sagot ni Mark. Oo naman po, tura ni Mel. Kinausap muna ni Mark ang mag-asawa bago siya umalis. Nagbilin ng mga bagay-bagay. Ilang taon ang nakalipas, samantalang si Nancy ay naging successful sa buhay. Nakapagtapos siya ng kolehiyo, tapos nakapagtrabaho kung saan-saang establishment for experience. Pero ang target talaga niya ay ang magnegosyo kaysa ang magtrabaho. Pero hindi magiging successful ang lahat kung hindi sa naging tulong ni Claire at Miko sa kanya. Napaka-supportive ng dalawa sa kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay. Pero kahit ganun pa man, ay gusto niyang pasalamatan ng personal si Mark dahil kung hindi siya tinulungan nito na mapunta sa bahay ng magkasintahan. Hindi niya alam kung sadya ba o hindi natadhana na huwag silang pagtagpuin. Sa totoo lang, ay namimiss niya ang lalaki. Kahit in a short span na magkakilala sila, ay ramdam niya na mabait ito. Tinulungan pa nga siya. Kaaalis lang niya sa huling trabaho niya at ngayon ay nag-iisip na siya ng papatok na negosyo. Siya nga pala, Nancy, may taong gusto tayong makausap. Inimbitahan tayong pumunta sa opisina niya bukas ng umaga. Untag ni Claire. Napakunot ang noo ni Nancy sa narinig. Sino? Tanong ni Nancy. Hindi ko alam, pero puntahan na lang natin. Baka may importanteng kailangan. Sagot ni Claire. Nag-iisip si Nancy kung sino ang nagpapunta sa kanila. Wala naman siyang utang sa kahit na sino. Hindi ba tayo mapapahamak niyan? Sambit ni Nancy. Napahalakhak si Claire dahil sa sinabi niya. Maya-maya lang ay magkasabay na silang dalawa na pumasok sa loob ng kotse. Tapos si Miko ang nagmamaneho. Hindi naman, boss siya ni Miko at matagal na siya nagtatrabaho doon. Nakangiting sagot ni Claire. Ngumiti lang si Miko sa kanila. Kinulang yata sila sa tao. Baka i-hire tayo. Naku, gusto ko na lang magnegosyo kesa ang magtrabaho. Sabi ni Nancy. Subukan lang natin. Saad ni Claire. Tumango naman si Nancy. Makalipas ang ilang minuto ay narating nila ang malaking building na nasa 5 palapag ang taas. Naunang bumaba ng kotse si Miko at ipinagbukas sila ng pinto. Napangyuwi pa siya dahil kinarga pa nito ang nobya para makababa. Pagpasok nila sa building ay dumiretso agad sila sa elevator dahil sa 4 na palapag raw ang opisina ng may-ari. Maya-maya lang ay napakunot ang noo ni Nancy. Nang pagbukas ng pinto ay bumulaga sa kanya ang pamilyar na muka ng isang lalaki.
Teka lang muna, ikaw si Mark, di ba? Untag ni Nancy. Hindi siya pwedeng magkamali dahil kahit nakasuot ito ng suit ngayon o dati ay marumi, ay talagang makikilala pa rin niya ito. Oo, sagot ni Mark. Dahil sa narinig, ay agad niyang nilapitan ng lalaki, sabay upo sa kandungan nito. Loko-loko ka ah. Kung saan-saan kita hinahanap, nandito ka lang pala. Ilang taon kitang inaalala. Tapos ang ganda pala ng kalagayan mo. Pagtatalak ni Nancy, hinila pa niya ang isang tenga ng lalaki, dahilan para mapahiyaw ito. Inis na inis siya, muntik pa niyang kagatin. Mabuti na lang, nagreklamo ito. Sandali lang Nancy, magpapaliwanag ako. Hindi mo kailangan mangagat. Reklamo ni Mark. Narinig niya na nagkatawanan ang magkarelasyon sa harapan nila. Magpaliwanag ka talaga. Pero namiss kita ha. Sagot ni Nancy. Pansin niyang namumula ang pisngi ni Mark dahil siguro hindi pa siya umalis sa pagkakaupo sa kandungan nito. Papansin lang siguro siya. Pero hindi. 2 araw pa lang naman silang magkakilala nito noon. Pero ang kilos niya ay parang ilang taon na. Biglang nakaramdam ng hiya si Nancy, kaya dali-dali siyang umalis at naupo sa couch. Ang totoo niyan ay hindi naman talaga ako pulubi. Ginawa ko lang yun dahil may rason ako. At saka, plano ko talagang tulungan ka kasi may mabuti kang puso. Ang mansyon na pinagdalhan ko sa'yo ay pagmamay-ari ko. Yang si Miko at Claire ay nagtatrabaho sa akin. Ako ang nagsabi sa kanila na huwag sabihin sa'yo hanggat hindi nagbabago ang buhay mo. Masaya ako dahil sa mga taong lumipas ay naging successful ka at malaki ang nagbago sa'yo. Hindi ka nasakitan na gaya ng dati. Paliwanag ni Mark. Napasimangot si Nancy. Guilty naman ang magkasintahan nang tignan niya ang mga ito. Pero hindi siya nakaramdam ng galit. Gusto pa nga niyang umiyak dahil ang bait ni Mark sa kanya. Kaunting tulong lang yung nabigay niya rito noon sa pag-aakalang totoong pulubi ito. Pero sobra-sobra ang balik sa kanya. Pinagkaisahan niyo pala ako ah. Pero hindi naman ako galit. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat-lahat ng tulong mo sa akin. Nakangiting sabi ni Nancy. Tumayo siya at niyakap ng sobrang higpit si Mark. Ang bango ng lalaki at sobrang gwapo pa. Parang ang sarap pugpugin ng halik. Walang anuman, sagot ni Mark. Maya-maya lang ay bumalik na sa pagkakaupo si Nancy. Napansin niyang seryoso na ang tingin ni Mark. Anong pag-uusapan natin? Tanong ni Nancy. Ngumiti si Mark. Kaya ako kayo pinapatawag ni Claire dahil may sasabihin akong importante. Plano kong bumaba sa pwesto as chief executive at ipapalit kita Nancy at magiging sekretarya mo si Claire. May pupuntahan lang kami ni Miko na importante. Sabi ni Mark. Napanganga si Nancy. Anong alam niya sa trabahong ganon? Paano kung papalpak siya? Malalagot siya kapag nagkataon. Ayoko. Parang hindi ko kaya ang magpatakbo ng kumpanya, Mark. Si Claire na lang. Ako ang magiging sekretarya niya. Nakangiwing sagot ni Nancy. Whether you like it or not, wala ka nang magagawa. Hindi ko ipagkakatiwala sa iyong kumpanya kung wala kang kakayahan. At may tiwala ako sa iyo, Nancy. Matigas ang boses na sambit ni Mark. Napahinga ng malalim si Nancy. May magagawa pa ba siya kung sa lahat ng success na natamo niya ay ito ang tumulong sa kanya? Okay, kung papalpak ako, bahala ka. Saad ni Nancy. Salamat Nancy. Bukas na bukas din ay ipapaalam ko sa board ang pagbaba ko sa pwesto. Sabi ni Mark. Kinabahan tuloy si Nancy. Nang nasa bahay na sila, ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Kakayanin ko ba?
Bakit naman kasi bigla-bigla na lang nagdesisyon ang lalaking yun na ipapalit ako sa kanya? Sabi ni Nancy. Ngumiti si Claire sa kanya. Nakikita niya sa'yo na hindi ka lang simpleng kakilala, kundi pamilya ka niya. Hindi gaanong nagtitiwala si Sir Mark sa mga tao magmula nang takbuhan siya ng isang empleyado na nagdala ng ilang bilyong pera na galing sa kumpanya. Turan ni Claire. Napanganga na lang si Nancy. Talaga ba? Grabe naman pala. Walang utang na loob. Komento ni Nancy. Napailing na lang si Nancy sa nalaman. Sinabi mo pa? Siguro, yan ang isa sa dahilan kaya siya bababa sa pwesto. Hahanapin nila ang taong yun para maibalik ang pera? Sabi ni Claire. Ang gulo pala ng buhay ng mga mayayaman. Pinag-iinitan o pinagkakaisahan. Kawawa naman pala si Mark. Kinabukasan ay maagang dumating si Nancy kasama si Claire. Dumiretso na agad sila sa meeting room. Isa-isang nagsidatingan ang mga tao. Siguro, mga board directors at iba pa. Pasimpleng sumulyap si Nancy kay Mark na sobrang fresh tignan. Ang gwapo talaga. Kaya lang, may nasense siyang kakaiba sa mga taong nandito. Ang tingin sa kanya ay parang langaw lang siya na nakatungtong sa masarap na ulam pero wala siyang pakialam. Nandito na ba tayong lahat? Wala nang nahuli o hindi pa dumating? Dahil may importante akong sasabihin para maisa ko na lang. Panimula ni Mark. Lumapit si Miko kay Mark. Kumpleto na tayo, boss. Sagot ni Miko. Sige. Buhay pa ang mga magulang ko. Ay nandito na ako. Kasama ko na kayo. At para na tayong pamilya lahat. Nang mawala sila, ay mas lalo akong hindi makaalis. Pero kailangan din ng katawan ko ang pahinga. Nakikita ko ang mga dedication yung lahat under my company. Pero may nakakalusot pa rin na masasamang loob. Natahimik ang lahat. So sinasabi mong naging pabaya kami? Sabi ni Mr. De Deos. Natawa si Mark. Mas lalo palang attractive ang lalaki kapag seryoso ito. I didn't mention anything, Mr. De Deos. Pero nagre-react ka lang. Sagot ni Mark. Naumid ang dila ng matandang lalaki. Just get straight to the point, Mr. CEO. Para sa ng meeting na to? Tanong ni Mr. Guzman. Huminga ng malalim si Mark. Napansin pa niyang sumulyap ito sa kanya. Tungkol sa pagbaba ko sa pwesto. Pero hindi ibig sabihin ay mawawala na ang lahat ng pinaghirapan natin. May ipapalit ako. Nakangiting sagot ni Mark. Kitang-kita niya ang aliwalas ng muka ng mga taong nandito sa meeting room. Sino naman? Pwede ba naming malaman? Tanong ni Mr. Cruz. Of course. Everyone, help me welcome Miss Nancy Alonso, ang bago nating Chief Executive Officer na papalit sa akin. Masayang pagpapakilala ni Mark. Agad namang tumayo si Nancy at yumukod. What? At saan mo naman napulot ang babaeng yan, Mark? Anong alam niya sa pagpapatakbo ng kumpanya? Parang hindi nga yan nakapagtapos ng pag-aaral. Tura ni Mrs. Garcia. Nasamid si Nancy sa narinig. Kusang tumaas ang kilay niya dahil minaliit pa talaga siya. Tama na, Mrs. Garcia. Minamaliit mo naman ang pagkatao ni Miss Nancy. Dahil sa ginawa mo, ay parang iniinsulto mo na rin ako. Galit na sambit ni Mark. Ramdam ni Nancy ang tensyon sa loob ng meeting room dahil sa paglagay sa kanya sa pwesto. Pero may isang tao talaga siyang napansin na tahimik lang pero mapanganib. Nakikiramdam lang ito sa paligid na parang walang pakialam. Kinabahan tuloy siya. Ang sabi mo, pamilya tayo rito.
Bakit hindi ka man lang kumuha ng isa sa amin dito? Kaibigan namin ng daddy mo, pero parang wala kang tiwala sa amin. That's unfair. Reklamo ni Mr. Guzman. Ako pa rin naman ang masusunod dahil ako ang may-ari nitong kumpanya. Kung ayaw niyo sa bagong CEO, you're free to go. Turan ni Mark. Sana hindi natin ikakabagsak ang maling desisyon mong to, Mark. Baka ang babaeng yan pa ang magpapahamak sa'yo. May inis sa boses na sambit ni Mr. Cruz. Napapikit na lang si Nancy sa narinig. Naiintindihan naman niya ang hinaing ng mga ito, pero wala na siyang magagawa. Sa sumunod na araw, samantalang si Mark ay nasa loob ng kanyang bahay, hindi pa rin siya nakaramdam ng peace of mind dahil maraming naglalaro sa isipan niya. Excuse me, boss. Tumawag si Claire. Nagkagulo daw ngayon sa kumpanya. Saad ni Miko. Nakakunot ang noo ni Mark na tumingin sa lalaki. Bakit naman? Tanong ni Mark. Ipinakuha raw lahat ni Nancy ang company record para tignan, tapos nagpalagay ng bagong CCTV sa buong building dahil sira na raw na. Inamalahan naman ng board. Sinabihan raw itong bida-bida at papapel-papel ng mga nandun. Sagot ni Miko. Ngumiti si Mark. Let her be. Wala na akong kontrol sa mga mangyayari doon dahil siya na ang bagong CEO. Kung mag-react sila, it means one thing. May tinatago silang kakaiba. Sabi ni Mark. Sabagay, pero kinakabahan ako, boss. Baka pag-initan si Nancy. Babae pa naman siya. Komento ni Miko. Hindi naman natin sila papabayaan doon. Sagot ni Mark. Habang si Nancy ay pinagpapawisan na pumasok sa opisina. May nakasabayan kasi siyang lalaki sa elevator ngayon lang. Lahat ng suot ay itim. Hindi niya naaninag ang muka dahil nakasuot ng face mask. Okay ka lang? Tanong ni Claire. Napabuntong hininga si Nancy na naupo. May mali yata sa company na to, Claire. Kinakabahan ako. Anytime soon ay parang may masamang mangyayari. Gaano mo ba kakilala si Mark? Hindi naman sa pinagdududahan ko siya, pero pakiramdam ko kasi pinagkakaisahan siya ng nandito. May kahina-hinala akong lalaki na nakasabay sa elevator kanina. Hindi gagawa ng mabuti yon. Bakit hinahayaan na makapasok rito? Sagot ni Nancy. Mabuti siyang bilyonaryo, Nancy. Kaya palaging naloloko. Kapag mapera ka ay delikado ang buhay mo. Sabi ni Claire. Napahilot sa sentido niya si Nancy. Naisip niya na kaya siguro siya ang inilagay rito sa posisyon na to kasi may pagbabanta na sa buhay ni Mark. Paano kung madamay siya? Gusto pa naman niyang mabuhay ng matagal. Pakisabihan na magdagdag ng security sa labas ng building. Tapos, huwag basta-basta magpapasok ng walang appointment. Iisipin natin ang kaligtasan natin dito. Nakangiting sambit ni Nancy. Sige, sagot ni Claire. Pagbalik ng kaibigan, ay nabahala ang ekspresyon ng mukha nito. Okay ka lang? Nakakunot ang noo na tanong ni Nancy. Nag-react sila sa mga papeles na pinapakuha mo, Nancy. Nagwawala na ang mga matanda doon. Bakit pa daw titignan kung matagal na nakatambak doon? Naiiling na sabi ni Claire. Wala namang mali sa ginawa ko, Claire. May titignan lang ako. Ibabalik lang naman natin. Sagot ni Nancy. Maya-maya lang ay nagpasama siya kay Claire na tignan ang mga papeles na kinuha niya. Napakunot ang noo ni Nancy dahil may nakita siyang iba-iba ang pirma. May ginaya lang kasi balik ko ang iba. Teka lang, Nancy. Tingnan mo nga to. Parang may mali. Iba ang presyo sa unang record. Tapos tumaas na sa pangalawa. Dinagdagan yata. Untag ni Claire. Nakakunot ang noo ni Nancy na nakatingin sa record.
na nasa kanyang harapan. Oo nga, tapos ang mga pirma ni Mark, parang lasing siya nang isinulat niya yan. Sang-ayon ni Nancy. Nagkatawanan sila ni Claire. Alam kaya to ni Sir Mark? Tanong ni Claire. Parang hindi, kasi may tiwala siya sa lahat ng nandito. Kasi pamilya nga ang turing niya. Sagot ni Nancy. Bandang hapon ay nahuli ng labas si Nancy sa opisina niya, kaya dahan-dahan siyang naglakad sa hallway. Napakunot ang kanyang noo nang makarinig siya ng kalabog at parang may nabasag sa loob ng finance office. Sinubukan niyang sumilip at may nakita talaga siyang bulto ng tao na nagmamadaling tumakbo na wala namang dalang kahit ano. Malabo kung multo yun. Alam niya talaga na tao. Naisip ni Nancy na meron talagang anomalya na nangyayari sa kumpanya na to. Isang linggo ang nakalipas ay pinatawag ni Nancy ang operator ng CCTV sa buong building. May nagawa ba akong mali, ma'am? Tanong ni Junie. Napangiti si Nancy. Wala naman, sagot ni Nancy. Kinabahan tuloy ako. Baka may nagawa akong mali. Magmula kasi nang ikaw ang nandito, ay parang ilag sa'yo ang lahat ng empleyado. Sabi ni Junie. Napahalakhak si Nancy. Hindi naman ako kumakain ng tao. May gusto lang akong ipagawa sa'yo. Pakicheck ako ng CCTV sa Finance Department around 5 p.m. last Friday. Kasi may nasilip akong tao na hindi naman empleyado. Utos ni Nancy. Sige po, ma'am. Sagot ni Junie. Bumalik ka ulit dito, sabi ni Nancy. Maya-maya lang ay bumalik na si Junie. Umiling ito sabay upo. Wala akong makita, ma'am. Sira yata ang CCTV doon. O di kaya may tinapal na bagay para hindi makita ang ginagawa ng pumasok. Napabuntong hininga na sambit ni Junie. Pakiayos na lang at pakilagyan ang buong building ng CCTV camera. Kasi last time, may nakasabay akong ibang tao. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Kung pwede, lagyan ng bawat office ay lagyan mo. Kasi nakakatakot na. Baka ma-set up tayo sa kasalanan na hindi natin ginagawa. Mahabang litanya ni Nancy. Napakamot sa batok niya si Junie. Naku ma'am, hindi po pumapayag ang mga board na lagyan ng CCTV camera ang opisina nila for privacy purpose. Angal ni Junie. Huwag ka mag-alala, Junie. Akong bahala sa'yo. Sagot kita. Yung maliit lang ang ilagay mo para hindi masyadong halata. Pakipatay ang camera sa hallway para hindi ka makita na pumasok. Just in case na malaman nila. Nakangiting turad ni Nancy. Huminga ng malalim si Junie. Kinakabahan ako, ma'am. Baka pumalpak ako. Pero dahil kayo ang nagsabi ay gagawin ko. Sagot ni Junie. Kinabukasan ay sumalubong kay Nancy ang balitang nawala ng 1 milyon ang finance department. Papuntahin mo rito ang in-charge sa vault doon sa finance, Claire. Kailangan ma-resolve to bago pa makarating kay Mark. Kabago-bago ko pa lang ay may nangyayari ng ganito. Duda ko na merong sabwatan na nangyayari kung bakit basta-basta na lang makakapasok ang mga taong yun dito. Duda ko na yung nakita ko ng hapon ay siya na talaga ang kumuha, sabi ni Nancy. Sige, tipid na sagot ni Claire. Pagbalik ni Claire ay kasama na nito ang isang babae. Pinagpapawisan kahit malamig naman ang aircon. Maupo ka. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Nancy. Napansin niya na nanginginig ang kamay nito. Rebecca po, ma'am. Sagot ni Rebecca. Isinandig ni Nancy ang likod niya sa swivel chair. Sabay titig ng mariin kay Rebecca. Paano bang nangyari na may nakakuhang pera kung vault naman yon? Unless kakuntsaba mo ang magnanakaw. Iniwan mong bukas para
Malaya niyang makuha ang pera. Sana inubos na lang niya lahat. Nahiya pa siya. O yun lang talaga ang natira doon dahil inuunti-unti na. Sambit ni Nancy. Napanganga si Claire sa narinig. Ang babae ay nangangatal na, pati ang boses. Hindi ko po magagawa yun, ma'am. Maayos po akong nagtatrabaho. Garalgal ang boses na sagot ni Rebecca. Huminga ng malalim si Nancy. Talaga lang kung hindi ka guilty, ay hindi ka matatakot ng ganyan. Nanginginig ka na, baka mamaya niyan ay mag-breakdown ka na. Pasensyahan na tayo dahil di ako gaya ni Mark na masyadong mabait sa mga empleyado. Kahit na alam kong may mali sa ginagawa nila. If I were you, umamin ka na. Dahil para sa akin, kasalanan ng isa ay kasalanan ng lahat. Gusto mo bang matanggal tayong lahat dito? At magugutom ang mga pamilya natin dahil sa kasalanan mo? Sambit ni Nancy. Napanganga si Claire sa narinig. Mas lalo tuloy pinagpawisan si Rebecca dahil sa mga pinagsasabi niya. Dali-dali itong lumuhod at humawak sa kanya. I'm sorry po, hindi ko po intensyon na gumawa ng masama. Ginipit lang po ako. Umiyak na sabi ni Rebecca. Natigilan si Claire. Sino? Tanong ni Nancy. Si Mr. Labrador po. Pero lahat sila ay may hidden agenda. Sana kapag nagkabukuan ay huwag niyo pong sabihin na ako ang source niyo. Pakiusap ni Rebecca. Oo naman, kahit sabihin natin guilty sila, ay hindi natin sila pwedeng idiin agad-agad. Lalo kung wala tayong solidong ebidensya. Sagot ni Nancy. Kabadong-kabado si Rebecca. Alam niyang takot na takot ito. Pwede na ba akong bumalik, ma'am? Sambit ni Rebecca. Hindi pa tayo tapos, Rebecca. Gusto kong maibalik ang pera na kinuha sa vault. Hindi kita ipapakulong kung sasabihin mo sa akin kung sino ang lalaking pumasok sa finance department. At huwag mong aasahan na pwede ka pang magtrabaho rito pagkatapos ng nangyari. Sagot ni Nancy. Napapikit na lang si Rebecca sa sinabi niya. Hindi pa ito magsasalita, pero nagpanggap siya na may tatawagan, kaya nataranta na. Live-in partner ko, ma'am. Sagot ni Rebecca. Napahilot sa sentido niya si Nancy. Tawagan mo siya, na ibalik ang pera. Hindi naman inyo yun, sabi ni Nancy. Magiging delikado yun kapag nalaman ni Mr. Labrador. Nabahalang sambit ni Rebecca. Wala akong pakialam. Kayo na ang magpatayan. Sagot ni Nancy. Hindi tinigilan ni Nancy si Rebecca hanggat hindi nila nababawi ang pera. Tinanggal niya agad ito sa trabaho at pinalitan ng bago. Mahirap nang magtiwala kaya nagpalagay na siya ng CCTV sa buong building. Kitang-kita na niya ang kilos ng lahat ng empleyado. Natatakot na ako para sa kaligtasan natin, Nancy. Paano kung pagdiskitahan nila tayo? Sabi ni Claire. Huminga ng malalim si Nancy. Hindi naman natin sila gagalawin. Hahayaan natin sila sa mga gusto nilang gawin. Sagot ni Nancy. Habang si Mark ay parang nawawalan na ng gana dahil parang nauubusan na sila ng oras na mabawi ang pera na tinangay sa kumpanya niya. Nanghihina siya sa nalaman mula kay Miko na nawalan na naman kahapon ng 1 milyon. Pero mabuti na lang nabawi ni Nancy at ang salarin ay nasa loob mismo ng building. Hindi niya alam kung anong kasalanan ang nagawa niya sa mga ito para tratuhin siya ng ganon. Binigyan niya ng magandang trabaho, tapos malaking sahod at kasamaan ang igagante sa kanya. Nagulat siya nang paglabas ng kwarto at pagbaba ng hagdan ay nakita niya si Nancy na tumatawa kasama ni Miko at Claire. Mas lalong gumanda ngayon ang dalaga kumpara noon na una niyang nakita. Nasakitin pa ito. Ang layo na nang narating nito kaya masaya siya para rito.
na kaya nitong maging successful. Hindi ko inaakala na dadalaw ka. Sobrang busy mo ba naman sa trabaho? Nakangiting tanong ni Mark. Natigilan siya nang biglang lumapit sa kanya si Nancy, sabay yakap ng mahigpit. Walang mali siya, pero siya ay iba ang pakiramdam. Kinakabahan siya. Huwag tayo mag-usap ng trabaho. Iba na lang, sagot ni Nancy. Nagkatawanan silang lahat. Kumain na muna sila ng hapunan dahil nagdala ang mga ito ng ulam na in-order sa labas. Nang matapos, ay tumambay sila sa labas ng bahay at nakatingin sa kalangitan. Grabe, ang tagal nating hindi nagkita. 2 beses lang tayong nagkakilala noon, pero ang lakas ng impact mo sa akin. Ang bait mo kasi, sabi ni Mark. Ngumiti lang si Nancy. Inakbayan siya nito at humilig sa dibdib niya. Komportable masyado ang dalaga sa kanya. Itinuring siya nitong matalik na kaibigan. Nagtago ka kasi. Hindi mo man lang alam kung gaano ako nag-alala sa'yo. Nag-overthink na ako na baka namatay ka na sa gutom, sa ginaw, o kung saan ka na napadpad ngayon. Pambihira ka. Mas maayos pala ang buhay mo sa akin. Pero salamat dahil hindi ko mararating ang lahat ng to kung hindi dahil sa tulong mo. Emosyonal na sabi ni Nancy. Naisip ni Mark na masaya siguro kapag nagkaroon ng babaeng gaya ni Nancy sa buhay niya. Mabait at marunong tumanaw ng utang na loob sa taong tumulong rito. Hindi nakakalimot magpasalamat. Alam din niyang mapagmahal ito. Maya-maya lang ay umayos ng upo si Nancy at may kinuha ito sa bulsa. Naramdaman na lang ni Mark na may nilagay ito sa pulsuhan niya. Bakit may pa-gift? Tanong ni Mark. Ngumiti ng matamis si Nancy. Thankful lang ako, kaya kahit na anong bagay ay nasa'yo na. Pero ito ang naisip kong ibigay sa'yo. Maganda kasi kaya nang nakita ko to kanina ay ikaw agad ang naalala ko. Itago mo yan at huwag mo nang alamin ng presyo. Sagot ni Nancy. Napahalakhak na lang si Mark kasi kinikilig siya. Salamat, nagustuhan ko. Susuotin ko to palagi. Sabi ni Mark. Dapat lang. Nakangiting sambit ni Nancy. Nagkatawanan silang dalawa. Ang dami pa nilang napag-usapan ni Nancy. Pero never itong nagkwento tungkol sa trabaho dahil nakaka-stress talaga. Mabuti na lang nakapagkwentuhan sila kahit na papaano ay gumaan ang loob niya. 1 buwan ang nakalipas, samantalang si Nancy ay kabado na pumasok ng building. Kinakabahan siya dahil noong nakaraan ay muntik na silang nabangga ni Claire kasi inalisan ng brake ang kotse. Pagpasok niya sa office ay sinalubong siya ng worry na tingin ni Claire. Pinapatawag ka ni Mr. Labrador, Nancy. Kinakabahan ako. Nag-aalalang saad ni Claire. Huminga ng malalim si Nancy. Huwag ka matakot. Wala naman tayong ginagawa laban sa kanya. Sabi ni Nancy. Pero gusto niyang pagbayaran nito ang baluktot nitong ginagawa. Ang bait ni Mark, pero magagawa pa rin na lokohin minsan. Hindi na rin niya maintindihan ng mga tao. Basta mag-ingat ka ha. Baka kasi dumating na sa kanya ang balitang nag-confess na si Rebecca at damay siya. Natatarantang sagot ni Claire. Oo naman, saad ni Nancy. Dahan-dahan na naglakad si Nancy basta inihabilin niya kay Claire na tignan kung nakabukas ang CCTV sa office ni Mr. Labrador. Have a seat, Miss Nancy, sabi ni Mr. Labrador. Naupo na rin si Nancy. Ramdam niya ang seryosong tingin ni Mr. Labrador sa kanya. Sa lahat ng tao sa meeting room noon ay ito lang ang hindi nag-react sa pagkakaupo niya bilang bagong Chief Executive Officer.
Pero tahimik lang pala itong lumalaban ng hindi patas. Hindi niya alam kung ano ang problema nito kay Mark. Anong kailangan mo sa akin, Mr. Labrador? May concern ka ba? Tanong ni Nancy. Natawa ang lalaki. Relax ka lang, Miss Nancy. Sobra ka namang impatient. Hindi ako nangangagat ng tao para malaman mo. Alam mo ba na, hindi ka pa umabot ng ilang buwan rito, ay pinabilib mo na ako. Napuksa mo na agad ang may masamang motibo. Kaya naisip ko lang na, kaya ka nilagay ni Mark sa ganyang pwesto. Pero gusto kong isipin na may mas malalim kayong ugnayang dalawa. Kaya hindi sa amin napunta ang posisyon. Sagot ni Mr. Labrador. Lahat pala ang mga ito gusto ang posisyon na meron siya ngayon. Ayaw yata ni Mark ng may ibang motibo, kaya hindi kinuha ang mga ito. Tumikhim si Nancy. Ayaw niya ng maraming drama sa buhay, kaya naisip niya noon na magnegosyo na lang. Hindi kasi ito ang unang beses na naka-encounter siya ng ganitong problema sa kumpanya. Doon sa kabila ay mga empleyado ay nag-aaway dahil palaging nagkakainitan sa trabaho. Sa kabila naman ay nagpaligsahan ang magpamilya kung sino ang mas magaling, nakakaumay. At dito naman ay gustong maging amo lahat kahit hindi naman nila pagmamay-ari itong kumpanya. Wala ka na sa posisyon para alamin ang relasyon naming dalawa ni Mark, Mr. Labrador. Kung may gusto kang sabihin ay bilisan mo na. Marami pa akong gagawin. Sabi ni Nancy. Ngumiti si Mr. Labrador. Okay ito. 20 million pesos. Kunin mo na para magbuhay prinsesa sa ibang lugar. At ang kapalit nito ay ang pagbaba mo sa pwesto. Sabay alis sa building na to. Ikaw na ang bahalang gumawa ng kwento kay Mark. Panimula ni Mr. Labrador. Umismid sa isip niya si Nancy. Threaten yata ang mga ito sa kanya, kaya binabayaran siya. Mas masarap pang magtrabaho na walang iniisip na ibang bagay, Mr. Labrador. Kaya hindi ko matatanggap ang pera na yan. Huwag ka mag-alala. Hindi naman pang habang buhay tong trabaho ko rito. Aalis din ako. At saka, hindi ako kailangang bayaran dahil hindi lahat ay pera na lang talaga. Nakangiting sagot ni Nancy. Tumiin ng tingin ni Mr. Labrador sa kanya. Ikaw ang bahala, Miss Nancy. Baka pagsisihan mo na, hindi mo tinanggap tong pera. Hindi mo alam kung gaano kaganid yang si Mark. Sabi ni Mr. Labrador. Normal lang naman maging ganid siya dahil kanya naman tong kumpanya at nagtatrabaho lang tayong lahat rito. Pinapasweldo niya. Sagot ni Nancy. Hindi nakaimik ang lalaki. Kung ang iba ay maiisahan nila, siya ay hindi. Ang pera ay nakikita lang yan, gaano pa kalaki. Kaya lang ay buhay ka pa, ay sinusunog na sa impyerno. Sa sumunod na linggo, ay wala pa namang ulit nangyayaring anomalya sa kumpanya. Tahimik na rin at wala siyang alam kung ano na naman ang gagawin ng mga ito. Kitang-kita niya sa CCTV ang masamang kilos o gawain nila. Maraming butas sa mga dokumentong nakita niya. Mga maling perma. Malala na talaga ang nangyayari at hindi niya alam kung ano ang motibo. Alam kaya ni Sir Mark ang nangyari rito? Na ang directors niya ay may kanya-kanyang ganap? Sabi ni Claire. Huminga ng malalim si Nancy. Hindi siguro. Kasi nakafocus siya sa pagtangay ng pera. O baka naman may ideya na siya, pero tahimik lang muna siya. Kamusta ba ang lakad ni na Mark at Miko? Yung tungkol doon? Tanong ni Nancy. Wala pang balita? Ang galing nga raw magtago ng lalaking yun. Sagot ni Claire. Naaawa talaga siya ng sobra kay Mark. Anong pangalan? Pakisulat na lang ako. Sabi ni Nancy. Ang pagkakaalam ko,
Sabi ni Miko ay Ronnie Mondehar. Sambit ni Claire. 3 buwan ang nakalipas. Umalis ng bahay si Nancy ng gabi. Nagpaalam siya kay Claire na may pupuntahan lang na kamag-anak. Dumaan muna siya sa bahay na tinitirahan niya dati. Wala na ito. May iba nang nakatayong building. Ngumiti ng mapait si Nancy. Namimiss niya ang dating tinitirhan. Mag-isa siyang bumubuo ng pangarap niya rito. Ang lamig ng gabi. Mabuti na lang nakapagsuot siya ng makapal na jacket at pantalon. Ang bilis ng oras. 3 buwan na rin siya sa kumpanya. Ang dami na rin niyang experience na nakakatakot. Sumakay siya ng single motor at nagpahatid sa lugar kung saan nakatira si Ronnie Mondehar. Squatter area pala itong pupuntahan niya. Nagpasama siya sa driver ng motorsiklo. Mukha naman kasi itong mapagkakatiwalaan. Binigyan na rin niya ng sobrang pamasahe. Kilala niya si Manong. Naging kapitbahay niya ito sa dati niyang tinitirhan. Sino po sila? Nakakunot ang noo na tanong ni Pat. Magkaedad lang sila ng babaeng nagbukas ng pinto. Pamilya ka siguro ni Ronnie Mondehar. Sagot ni Nancy. Napansin ni Nancy na napanganga ang babae. Bakit mo kilala ang asawa ko? Gulat na tanong ni Pat. Pero hindi sumagot si Nancy. Bagkus, iba ang sinabi niya. Pwede naman siguro kaming pumasok, sabi ni Nancy. Sige, sagot ni Pat. Niluwagan ng babae ang pinto para makapasok sila. Sobrang luma na ang bahay ng asawa ni Mondehar. Hindi niya alam kung saan ito ginamit ang kinuhang pera sa kumpanya. Nakita pa niya na lumabas ng kwarto ang isang batang babae na nasa 5 taon ang edad na punit ang suot na damit. Unang-una, kaya kami nandito ay gusto kong malaman kung nasaan ang asawa mo. Panimula ni Nancy. Kunot na kunot ang noo ng babae na nakatingin sa kanya. Hindi ko alam. Ilang buwan na siyang hindi umuuwi rito. Walang tawag tapos hindi na nagpapadala ng pera. Hirap na nga ako rito. Problemado ako kung paano ko bubuhayin ang 3 naming anak. Sagot ni Pat. Napabuntong hininga si Nancy. Naaawa siya sa babae. Ramdam niya ang bigat ng damdamin nito. Matagal nang hindi nagtatrabaho ang asawa mo, miss. Magmula nang tumangay siya ng pera sa kumpanya at ngayon ay wanted na siya. Sabi ni Nancy. Napanganga ang babae dahil sa sinabi niya. Hindi magagawa ng asawa ko yan. Napatayong sambit ni Pat. Napailing si Nancy. Hindi ako magpapakahirap na pumunta rito sa bahay niyo para gumawa lang ng kwento. Miss, hindi rin ako mahilig manira ng kapwa para umasenso. Totoo lahat ang sinasabi ko. May mali na sa pagkawala niya. Gaya ng sinabi mo, hindi na siya tumatawag at nagpapadala ng pera. Mas maiintindihan ko pa siguro kung ang pera na kinuha niya ay gumanda ang buhay ng pamilya niya. Pero sa nakikita ko ngayon ay parang wala ka na talagang kaalam-alam. Sagot ni Nancy. Napahawak sa sentido niya ang babae. Hindi ko alam. Ewan ko na lang kung ano ang nangyayari sa kanya. Sabi ni Pat. Tawagan mo siya. Sabihin mo na magpakita na. Ibalik niya ang pera ng buo. Baka sakaling hindi siya makulong. Kung hindi ay ikaw ang ikukulong namin. At nang maramdaman niya kung gaano kalaki ang perwisyo na dinulot niya. May inis sa boses na sambit ni Nancy. Napaiyak na lang si Pat. Kaya agad niya itong inabutan ng sobre na may lamang pera. Ano to, suhol? Tanong ni Pat. Natawa si Nancy. Hindi, tulong ko yan para sa'yo. Alam kong kailangan mo yan at ng mga anak mo. Lumaban ka lang sa buhay. Hindi mo naman kasalanan na
Nagpakasal ka sa maling tao. Whatever his reason is, hindi pa rin maganda ang ginawa niya. Sagot ni Nancy. Napayuko na lang si Pat at tinanggap ang pera. Sa sumunod na linggo, samantalang si Mark ay nasa bahay lang. Nagpapahinga dahil sa susunod ay sasama na siya para hanapin si Ronnie Mondehar. Nakakabingi ang katahimikan, kaya naisipan ni Mark na lumabas ng kwarto. Hindi din siya masyadong bored dahil kapag free time ni Nancy ay binibisita siya nito. Gumala sila kung saan-saan nila naisipan na pumunta, kaya mas lalo niyang nakikilala ang dalaga. Para sa kanya ay masaya talaga itong kasama. Kausap at comfortable itong kasama siya. Nadatnan niya si Miko na may kaharap na babae sa living room. Tumayo ang mga ito nang bumaba siya ng hagdan. Asawa daw siya ni Ronnie Mondehar, boss. Sabi ni Miko. Napakunot ang noo ni Mark. Ano ang sadya mo sa amin, miss? Tanong ni Mark. Napansin niyang huminga ng malalim ang babae. May isa sa oli lang po ko sa'yo, sir. Noong nakaraang linggo kasi ay may pumuntang babae at matandang lalaki sa bahay. Gabi yun, marami siyang sinabi tungkol sa asawa ko. Tumangay daw ng pera sa kumpanya at naglaho na parang bula. Ayokong maniwala sana dahil ako ang mas higit na nakakakilala sa kanya. Hanggang sa may nahukay ang mga anak sa likod ng bahay namin na itim na bag. Nang tignan ko ay maraming pera ang laman. Kaya naisip ko na ito na yata ang hinahanap ng babaeng yon. Nakahinga ko ng maluwag dahil ang sabi niya kasi kapag hindi nabalik ang pera ng buo ay ako ang ikukulong. Bago siya umalis ng gabing yon ay naghabilin siya na sa'yo ibalik ang pera dahil sa'yo naman daw ito. Sabi ni Pat. Nagkatinginan sila ni Miko. Tinanggap ng lalaki ang itim na bag na inabot ng babae at ipinabilang niya rito. Naabutan pa sila ng ilang oras bago makumpirma na walang labis at walang kulang ang pera. Ito na nga yan, miss. Maraming salamat dahil napakabuti ng puso mo. Ingat ka sa pag-uwi. Nakangiting sabi ni Mark. Ngumiti ang babae. Aabutan niya sana ito ng pera pero tumanggi ito dahil nagbigay na raw ang babaeng pumunta sa bahay nito noon. Nang makaalis ang may bahay ni Mondehar ay nagkatinginan sila ni Miko. Sino naman kaya ang babaeng nagpunta doon sa bahay ni Mondehar? Bakit hindi ko naisip ang ganung bagay dati pa? May ideya ka ba, boss? Tanong ni Miko. Nahulog din sa malalim na pag-iisip si Mark. Wala. Hindi naman din siguro si Nancy o Claire. Ayaw din nilang ipahamak ang sarili nila. Sagot ni Mark. Oo nga. Nakahinga ako ng maluwag. Tapos na ang problema natin. Sabi ni Miko. Tumangutango naman si Mark. Makalipas ang 5 buwan, samantalang si Nancy ay nagulantang sa balitang inaresto ang lahat ng board of directors. Pinasok ng mga pulis sa loob ang kumpanya at may dalang warrant of arrest. Totoo ba yung pinagsasabi mo, Claire? Tanong ni Nancy. Oo, hinahanap ka pa nga nila para sana depensahan mo sila pero kinaladkad sila ng mga police officer palabas ng building. Sagot ni Claire. Matamis na ngiti ang pinakawalan ni Nancy. Bakit ngayon mo lang sinabi? Sana napuntahan ko sila. Sambit ni Nancy. Natatakot din ako, Nancy. Personal issue daw nila yon at hindi tayo pwedeng makailam. Hindi sila pwedeng umapila dahil mabigat daw ang ebidensya. Gaano ba kasama ang mga yun? Turan ni Claire. Aba, malay ko. Alam mo ba kung ano ang kaso nila? Tanong ni Nancy. Konti lang yung narinig ko. Double murder daw. Child abuse at saka rape case. I don't know kung totoo. Bumalik na nga tayo sa loob. Sagot ni Claire. Napahinga na lang ng malalim si Nancy. Sa kabilang banda,
ay kumakain ng hapunan si Mark nang humahangos si Miko na pumasok sa kusina. May masamang balita, boss, sabi ni Miko. Nakakunot ang noo ni Mark na tumingin sa lalaki. Tungkol saan? Tanong ni Mark. Inaresto ng mga pulis kanina sa kumpanya ang lahat ng board of directors. Sagot ni Miko. Napatayo si Mark. Hindi na niya tinapos ang kanyang pagkain. Bakit daw? On what ground? May dala bang warrant of arrest ang mga pulis? Sambit ni Mark. Opo, boss. May mga kasong isinampas sa kanila. Mabigat daw ang ebidensya. Napabuntong hininga na turan ni Miko. Napakunot naman ng noo ni Mark. Ang tagal na niyang kilala ang mga taong yon. Pero bakit ngayon lang lumabas ang ganung balita na may kaso pala ang mga ito? Minsan kasi, one-sided ang mga sinasabi ng ilan. Kasi kilala niya ang mga taong yon na dedicated sa buhay at matatanda na rin. Ano naman kayang kaso yon? Naiiling na sabi ni Mark. Sa nalaman ko, boss, child abuse at rape case daw. Sagot ni Miko. Napapikit na lang si Mark. Ang bigat naman ng mga kasong yon. Kaya ng araw ding yon ay pinuntahan niya si Nancy sa malaking bahay. Gusto lang niyang kamustahin ang dalaga. Nadatnan niya itong nanonood ng cartoon sa telebisyon. Napangiti nang makita siya. Agad na lumapit sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Ang puso ni Mark ay biglang tumalon sa tuwa. Nasa kusina si Claire, Miko. Puntahan mo lang. Nakangiting sabi ni Nancy. Pinagtawanan lang ito ni Miko. Nang maiwan silang dalawa, ay naupo sila sa sofa at seryoso ang tingin niya sa dalaga. Kumusta ka naman? Nakita mo ba kanina ang pag-aresto ni na Mr. Labrador? Tanong ni Mark. Ngumiti si Nancy. Wala. May ginawa ko sa loob ng opisina. Huli na nang sinabi sa akin ni Claire. Kung nandun ako if ever, hindi ko rin sila ipagtatanggol. Hindi ko nakalimutan na minaliit nila ang pagkatao ko. Sagot ni Nancy. Napahinga ng malalim si Mark. Maniniwala ka ba sa paratang sa kanila? Sambit ni Mark. Napahilot sa sentido niya si Nancy. Hindi ko masabi. Malalaman natin yan pagdating ng araw. Pwede naman silang umapela dahil may pera sila. Unless hindi talaga matatapalan ng halaga ang hustisya. Saad ni Nancy. Ayaw ma-stress ni Mark pero hindi niya maiwasan. Isang buwan ang nakalipas habang si Nancy ay naikuyom ang kanyang kamao. Nang malaman niyang humingi ng tulong sina Mr. Labrador kay Mark. Kaya ipinatawag niya agad ito sa opisina. Samantalang si Mark ay nakasakay ng elevator papunta sa opisina ni Nancy. Sinabi ni Miko na may kailangan daw ito sa kanya. Maya-maya lang ay kumatok siya at ipinagbukas siya ng pinto ni Claire. Nagkatinginan pa sila ng babae. Maupo ka. Seryoso ang boses ni Nancy. Kaya nagtaka si Mark. Nasanay kasi siya na palagi lang itong ngumingiti. Okay ka lang ba, Nancy? Tanong ni Mark. Tinitigan siya ng maigi ni Nancy. Hindi. Dahil nalaman ko mula kay Miko na pinuntahan mo sa kulungan sina Mr. Labrador. Pinapahamak mo lang ang sarili mo, Mark. Sabi ni Nancy. Napanganga si Mark. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Mark. Iniabot nito sa kanya ang cellphone nito at nakita niyang umaandar ang voice record. Maya-maya lang ay narinig na niyang ang usapan. Boses ni Nancy, tapos boses ng isang babae na napag-alaman niyang empleyado sa finance department. Nanlalaki ang mga mata niya nang marinig ang pangalan ni Mr. Labrador at involvement nito sa mga nawawalang pera sa kumpanya niya. At yan, tingnan mo. Siguro may ideya na siya
Na nalaman ko na may kasabwat na empleyado ang kumuha ng pera, ay pinatawag niya ako. Inalok ng malaking halaga para bumaba sa pwesto, para hindi mabuko ang pinaggagawa nila. Nagkakamali ka ng mga taong pinagkakatiwalaan. Kung hindi ko pa nalaman yan, ay talagang babagsak tong kumpanya mo. Sabi ni Nancy. Nanghihina ang mga tuhod ni Mark sa nalaman. Naloko nga talaga siya dahil hindi niya naisip na pag-isipan ang mga ito ng masama kasi ang laki ng tiwala niya. At sino naman yung babaeng pumunta sa bahay ng asawa ni Mondehar? Nagbuntong hininga na tanong ni Mark. Ako, gusto ko lang tulungan ka. Hindi mo deserve na maloko dahil napakabait mo. Sabi ni Nancy. Agad na tumayo si Mark para yakapin ng mahigpit si Nancy. Maraming salamat, pero hindi mo kailangang ipahamak ang sarili mo. At least ngayon, ay alam ko na, kaya hindi na nila ako basta-basta makakausap. Nakangiting sambit ni Mark. Hindi na talaga, dahil hindi na sila makakalabas doon. Saad ni Nancy. Nagulat naman si Mark sa narinig. How did you know? Tanong ni Mark. I know, kasi ako ang gumawa ng paraan para makulong sila. Ayokong mapahamak tayong apat, pati na rin ng mga mabubuting empleyado rito kapag ako mismo ang pupuntarya sa kanila. Kaya ipinahukay ko ang kanilang mga dirty secret and wrongdoings. Nabuhay ang kaso at lumitaw ang mga akusado. Kaya kulong sila. Ganyan ang karma. Sagot ni Nancy. Napahinga ng malalim si Mark. Ang galing-galing, sabi ni Mark. Nagkatiwanan silang dalawa. Makalipas ang 1 taon, everything is going smooth. Maayos na ang takbo ng kumpanya dahil nawala na ang mga pabigat at mga hayok sa pera at posisyon. At pinagpapasalamat niya ito kay Nancy na tinulungan siya na maayos. Kaya bilib na bilib siya rito. At in love na rin siya. Kaya ngayon ay kumakain sila sa labas kasama ang magkasintahan na si Miko at Claire. Cheers for the job well done, sabi ni Nancy. Cheers! Sabay nilang sagot. Ipinagdikit nila ang kanilang mga baso, sabay inom ng laman. Panay naman kindat sa kanya si Miko at ininguso nito palagi si Nancy. Alam kasi ng lalaki ang feelings niya. Mauna na kaming umuwi, Nancy. Nandiyan naman si Sir Mark. Ihahatid ka niya pa uwi. Nakangiting sabi ni Claire. Sige, ingat kayo. Sagot ni Nancy. Nagkatinginan sila ni Nancy nang sila na lang dalawa ang naiwan. Kamusta ka na? Masaya ka naman siguro sa ginagawa mo ngayon. Sa trabaho mo, diba? Tanong ni Mark. Ngumiti si Nancy. Maya-maya lang ay hinawakan nito ang kanyang kamay, sabay pisel. Masaya naman, pero baka pwedeng humiling. Mag-business na lang siguro ako. Sagot ni Nancy. Napahalakhak na lang si Mark. Pwede ka namang mag-business kahit kailan mo gusto. Basta wag ka lang umalis sa kumpanya. Ako na ang gagawa para sa'yo. Tuparin natin ang pangarap mong negosyo. Nakangiting sabi ni Mark. Niyakap niya ng mahigpit si Nancy. Ang daya, pero salamat. Maraming salamat. Sagot ni Nancy. Napangiti na lang si Mark. Mga sweetness mo ang nagpa-inlove sa akin ng todo. Nahihiyang sambit ni Mark. Namumula si Nancy. Okay lang. In love din naman ako sa'yo. Nakangising saad ni Nancy. Nanlalaki ang mga mata ni Mark sa narinig. I love you. Masayang tura ni Mark. I love you too. Nakangiting sagot ni Nancy. At nagyakapan silang dalawa.